Denise. Ayan. Magandang umaga po. Tayo po ay magpapasimula sa ating gawain na ating pananambahan. Para po sa ating tawag sa pagsamba, makikita ito sa Awit, chapter 51, verses 1 to 6. Ganito po yung sinasabi. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, lagi nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, good morning po. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Ayan, dahil nakita na naman po natin na tayo po ay magkakasama. Ayan. So, salamat at merong kalakasan na laging ibinibigay ng Panginoon. Ayan, kamustahin po natin yung ating mga kapatid. Yeah! Kaibigan, kumusta ka na? Yan, mga bata. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madataya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madataya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Come on, church! Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madataya upang sa kanyang pagbabalik madataya tayong gising.
patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. At sa next week po ay nalalapit na ang ating mahal na araw, no? So, church, ayan, nais ng Panginoon na lagi nating siyang purihin at sambahin. Ayan, so yung lakas na binibigay ng Panginoon sa atin, ayan ang gagamitin natin para sa pagpuri, pagpalakpak at pagtaas ng kamay ng ating Panginoon. Dahil itinataas natin ang kanyang pangalan, hindi ang ating sarili. Amen? So sa umagang ito, kaya tayo nandito para sa Panginoon yan, para lang sa Panginoon. Ayan, at lahat ay kumawit. At ang lahat ay pagpuri sa ating Panginoon. Lord, you are goodness, your mercy endureth forever. Lord, you are goodness, your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are goodness. Lord, you are goodness, your mercy endureth forever. Lord, you are goodness, your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Amen. Yes, Lord. Napakabuti mo nga, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Ang gusto lang namin, Panginoon, sa umagang ito ay maitaas ang iyong pangalan, Panginoon, dahil sa kabutihan mo laging ibinibigay sa amin, Panginoon.
In times of trouble, Panginoon, lagi kang nandyan upang magpaalala, Panginoon, kung gaano ka kabuti at suporta sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, hindi kami nagpunta rito para sa aming mga kapatid upang magsaya. Nagpunta kami rito, Panginoon, upang sambahin ka at papurihan ka, Panginoon. Lord, kung kami po ay dumadamas ng mga pagsubok o sakit, ipagkatiwala namin sa iyo, Panginoon. Dahil sa inawit nga namin kanina, Panginoon, ikaw ay mabuti at laging nandyan, Panginoon. Ang iyong awa ay laging nandyan para sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pangalan ay nagbibigay sa amin ng lakas. Ang iyong pangalan ang nagpapagaling sa aming mga sakit. Ang iyong pangalan ay nagpapasaya sa aming buhay. Kaya, Panginoon, ikaw lamang ang Diyos na aming pupurihin at aawitan sa umagang ito. You are the one that beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heavens down. My sin was great and God was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. And death could not hold you, the great door before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, now and forever, above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign.
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Lord, ikaw po ang pinakamataas sa lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama Diyos dakila, salamat Panginoon sa iyo sa magandang araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa iyong patuloy na pagpapala, pag-iingat sa amin Panginoon.
Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinapahiram sa amin. And ngayon, Panginoon, sa araw na ito, amin sinaselebrate ang Women's Sunday. We pray, Lord, na patuloy mong ingatan, gabayan, patuloy na pagpalain ng bawat inang kasama namin sa aming pananambahan, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na maging kalakasan ng bawat sa Panginoon. Gayon din, Panginoon, I pray na ikaw ang magbigay ng wisdom sa aming speaker, si Sister Noemi. Panginoon, tulungan mo ang masalitang kanyang bibigkasin, maging pagpapala to sa bawat puso at bawat pakinig na makakarinig ng mga salita sa umagang ito. Ikaw ang siyang patuloy na mataas sa aming kalagitnaan. All glory and honor be unto you, O Father, Lord God Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pangaraw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Para po sa ating sagutang pagbasa, makikita po ito sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 5, Talatang 5 hanggang 10. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay paring magpailanman, ayon sa paghahari ni Metusalek. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at didinig siya ng Diyos dahil lubusan siya nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Tayo po lahat, minarapat ng Diyos na siya ay gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay tinubos niya tayo. Amen. Ang unang pagbasa po sa aklat sa Lumang Tipan ay makatatagpuan sa aklat ni Jeremias, Kabanata 31, verses 31 hanggang 34, na ganito po ang sinasabi. Sinasabi pa ni Yahweh, "Darating ang panahon na gagawa ako ng malaking pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtigiga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala si Yahweh. Lahat sila'y dakilat hamak ay makakakilala sa akin sapagkat
Patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa ikalawang pagbasa. Ayon sa mga gawa, chapter 9, verse 36, ganito po ang sinasabi, sa Jopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Pita, na sa wikang Grego ang kahulugan pangalan ay Dorcas, na ang kahulugan ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang madakilang salita. Awitin natin ang tugon. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words of life. Amen. Ating pong gagawin ang ating special offering para sa ating building fund. May request ng dalawang kababaihan po, Ate Banchi at saka si Ate Helen, para po sa ating building fund offering. Sige po, awitin po natin ng doxoloya. Puri ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Pinupuri ka namin at binasasalamatan sa mga kaloob ng iyong mga anak para sa pagawain ng iyong iglesia. Alam namin hindi po ito sasapat, pero naniniwala kami sa iyong kapangyarihan na ikaw ang magpaparami nito at magpapalago upang matugunan ang mga gawain ng iyong iglesia. Salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob nito. Pagpalain mo sila at buksan ang pinto ng kalangitan at patuloy na maranasan ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.
po, Kuya Will. Palang umaga po sa atin lahat. Women's Sunday po tayo ngayon. Praise God. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Ayan. And we are happy to celebrate that day with nonetheless our presidente ng ating UMW before pa man siya mawala sa ating paningin. Bakit? Palis po siya mamayang gabi, tama. So, mag-ano muna siya sa atin ngayong umaga. Siya magiging ating speaker for today as we celebrate our UMW Sunday. No? Salamat po sa kanyang buhay. Without further ado, we'd like to welcome ang ating kapatid na Noemi Garcia. Ayan. Thanks, sister. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Happy Women's Sunday. Ang teksto po na ating pagbabatayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Gawa 9:36.
Ganito po ang sinasabi. Ulitin ko lang po yung binasa ni Pastor kanina. Thank you. Sa Jope, may isang alagad na babae, ang pangalan ay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin ay usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Ang sub-team po na ibinigay sa atin ng mga women's sa Kamanaba ay may title na Women's Month Celebration is Faithful Women Reaching Out to Empower Others Through God's Grace. So, ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay How Do Women Empower Each Other? Ayon po sa kaibigan kong Google, ang kahulugan po ng empower is to give power or authority, to encourage and support the ability to do something. We want to empower individuals to get the skills they need. Women empowerment ay tumutukoy sa mga activities para maiangat natin ang social, economic, and political status ng mga kababaihan sa buong mundo. Women empowerment starts with the basic step of granting women the right to live. In addition to this, women must be educated and given equal opportunities in professional and economic fields. In short, sabi po, binigyan ng kababaihan gaya ng kalalakihan ng importanteng roles sa ating lipunan. Meron din pong sinabi na empowerment ay upang mabigyang kapangyarihan at kakayahan ang mga kababaihan. Ano ang mangyayari if women don't support other women? Or worse, sabotage other women. Kapag ang mga kababaihan ay nagkaisa, great things happen. Itinataas natin ang bawat isa, nagtutulungan, nagpapamayuhan sa isa't isa at sinisigurado natin na maririnig ang boses ng bawat isa. Sa talata na ating binasa, masasabi ko na si Dorcas ay isang halimbawa ng babaeng tumutulong sa kapwa babae, lalo na po sa mga byuda. May 2 puntos po ako na nakita kung ano ang ginawa ni Dorcas para ma-empower o ma-encourage niya ang mga babae, lalo na po ang mga babaeng balo. Ang una po ay sinabi dito, sa paggawa ng mabuti, doing good things. Focus on doing good things sapagkat ito ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Ano ang mabuting bagay na ito? Ano daw po yung mabubuting bagay na ito? Ang una po ay pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaming mga babae ay naipakikita ang aming pagmamahal ng higit sa aming sarili pagdating sa ating pamilya, lalo na po sa ating mga anak. For sure, marami pong kababaihan ang agree dito. Payag ba kayo? Walang perpektong pamilya. If ever na merong hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan, magkapatid na hindi nag-uusap, mag-asawa na nag-aaway, mga magulang at anak na hindi nagkakasundo. Tayong mga babae ang ilaw ng tahanan. At bilang ina ng tahanan, tayo dapat ang gumagawa ng paraan para maayos ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng ating tahanan.
No matter what, kung sino ang may kasalanan, kung yung nanay o yung tatay o yung anak, dapat po tayong mga kababaihan, tayong mga ina ng tahanan, ang unang umayos anuman ang gusot sa ating tahanan. Paano mo ipakikita ang pagmamahal mo sa iba, sa iyong kaibigan, kung di mo pinapahalagahan ang iyong pamilya? Kahit anong dami ng ating kaibigan, iba pa rin ang pamilya ang nasa tabi mo sa times when we need them most. Dito ay pinakita ni Dorcas ang kanyang pagmamahal sa paggawa ng balabal at damit sa mga biyudang babae. Ginawa niya iyon na may pagmamahal, kaya naman siya nung mamatay ay gano'n na lamang ang pag-iyak ng mga kababaihan na iyon. At bilang pag-alala sa kanya, sinuot nila ang mga balabal at damit na ginawa sa kanila ni Dorcas noong siya ay namatay. Ang pangalawa daw po sa doing good ay pagpapatawad. Sa paggawa ng mabuti sa kapwa, maipakikita mo ito sa pamamagitan ng pagpapatawad sa taong nagkasala sa iyo. Kahit hindi humihingi ng sorry yung nakasakit sa iyo, okay lang. Okay lang yung patawarin natin sila at unawain kung tayo naman ang nagkasala, learn to say sorry. Para maipakita natin ang mabubuting gawa, iwasan natin maging mapagmataas, matutunawa ang bawat isa sa atin na maging mapagkumbaba. Maaaring magaling tayo, pero huwag nating kakalumutang maging mabuti. Meron po akong isang pelikulang napanood na may ganitong statement. Ang sabi buton, madalas daw sa kagustuhan nating maging pinakamagaling, nakakalimutan nating maging mabuti. No matter what happen in this world, always do good things to others. Ang pangalawa pong pinakita ni Dorcas ay ang pagkakawang gawa. Ang kawang gawa ay kusang loob na pagbibigay ng tulong sa nangangailangan bilang isang makataong gawain o walang hinihinging kapalit. Sa talata na ating pinagbatayan, walang binanggit kundi ang paggawa ni Dorcas ng balabal at damit. Sa akin pong research, nalaman ko na si Dorcas was a follower of Jesus who used her gifts to help others in her community and was faithful in doing good. Ginagamit niya ang kanyang talent sa pagtulong sa kapwa at paggawa ng mabuti. Marahil ang ginawang pagtulong ni Dorcas sa community ay namimigay siya ng pagkain sa mga walang makain. Pwede rin na may livelihood program siyang ginawa para turuan ang mga kababaihan doon na gumawa ng balabal at damit upang magkaroon sila ng ikabubuhay. Makikita natin dito ang gawa ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Tayong lahat, paano ba natin maipakikita ang pagkakawang gawa sa ating kapwa, lalo na tayong mga kababaihan? Dahil Women's Sunday, mas ia-apply ko ito sa ating mga kababaihan. Paano natin maipakikita ang pagkakawang gawa bilang kababaihan sa isa't isa? Ang una po, sa gawain sa ating iglesia. If may proyekto ang ating iglesia na nangangailangan ng pondo, magbigay tayo kung anuman ang ating kakayahan. Maliit o malaki man yan, pag pinagsama-sama, malaking tulong pa rin ito. Yung iba nga sa atin, di ba, nakakabili tayo ng kung ano-ano sa Shopee, sa Lazada, sa Shein. Sana matutunan ng bawat isa sa atin ang pagtulong sa pangailangan ng ating iglesia. Pangalawa po ay sa mga gawain ng iba't ibang organisasyon. Need natin ng pondo, kailangan ng financial na tulong
Parang ang bigat magbigay. Parang sa iba, ang bigat magbigay. Natandaan ko nga po noon na parang may isang sermon noon tungkol sa tithes. Parang merong nag-react doon na bakit daw na puro ganoon yung sermon. Parang tungkol sa tithes. Di po ba nakalagay naman yun sa Bible na katungkulan ng bawat isa sa atin na ibalik sa Panginoon ang ikasampung bahagi kung anuman ang meron tayo o kinikita. Dapat po nating tandaan na ang pagtulong sa kapwa ay pagpapakita ng malasakit at ito po ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. Sumunod po ay ang pagtulong sa mga may sakit sa ating iglesia at sa iba pang nangangailangan. Paano tayo magiging mabuting halimbawa sa ating paghayo kung dito mismo sa ating iglesia ay hindi natin magawang tumulong? Pakita po natin ang ating pananampalataya na may gawa. Ginamit ng Diyos si Pedro at si Pablo para maging preachers. But He also uses those who has gift of kindness tulad ni Dorcas. Gamitin natin sa mabuti ang talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang main point sa ating aralin ay we should use our gifts to bless others. Kung ang gift sa atin ng Panginoon ay pagkanta, gamitin natin ito ng pagpupuri sa ating Panginoon. Umawit tayo para sa Panginoon. Tandaan po natin na isa sa highest form of worship is through singing. Kung sa pangangaral naman ang gift, gamitin natin ito kapag ina-assign tayong magturo ng BS at pagbibigay ng mensahe kung araw ng linggo. At kung tayo naman ay pinagpala ng Panginoon financially, gamitin natin ito sa pagtulong sa kapwa at sa gawain ng ating iglesia. Pinagpapala tayo ng Panginoon para maging pagpapala din tayo sa iba. So sa ating lahat, lalo higit sa mga kababaihan na naririto ngayon, maging Dorcas po sana ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa sa ating kapwa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat, Sister Noemi, sa mapangkamong mensahe. Dahil po Women's Sunday ngayon, tinatawagan ko po ang lahat ng kababaihan para sa ating song number. Lahat po ng kababaihan, please join us.
beat them, join them. My kids play a lot of video. Maraming salamat po sa mga kababaihan. Ngayon po ay gagawin natin ang ating mga paghahandog. Sige po, waitin po natin ang tugon. Dali na mga kaloob sa ating Panginoon. Dali na mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay ng mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga kaloob na ito, sa mga ikapo, pangako, sid at pasasalamat bilang tanda ng patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat isang nagkakaloob, ganoon din po ang di makayanan makapagkaloob tulad nito. Bayaan mo ang kanilang oras, panahon, ang kanilang buhay, ang ipagkaloob nila at pagpalain mo rin sila upang makabahagi po sila sa ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat to the Word. Pusang maglingkod sa gawain ng Diyos, totohanan sundin ang landas ni Jesus. Sa binagong lakas na handog sa iyo, titiban mong tundin ang katungkulan mo. Puspusang maglingkod, didibang sumunod, umasan, magpuyat, hanggang kay Kristong pagtawag. Puspusang maglingkod, tulong mo ay handog, ang pantong at pagan ay dalhin kay Jesus. May walang linlubos kay Kristo may lubog, atin lang isigaw, kaligtas ay dulot. Puspusang maglingkod, hanggang bang sumunod, hanggang sa pagkuyan, hanggang sa Kristong pagtawag. Sige po, tayo po ay manalangin. Patuloy po ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa umagang ito dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin.
sineselebrate namin ang Women's Sunday na kung saan kinikilala namin ang buhay ng bawat isang mga kababaihan na patuloy na naglilingkod at nagtatapat sa iyo. At hindi lamang po sila, kundi ang mga kapatid namin na mga kababaihan na nasa piling mo na kung saan nagpapaalala sa bawat isa sa amin ng kanilang ginawang pagtatapat at pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Panginoon, dahil maging ang mga kababaihan mula nung ikaw ay narito sa lupa hanggang sa kasalukuyan ay nandoon ang kanilang katapatan na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin. Patuloy ko rin pong pinagpipray sa iyo ang mga kapatid namin na ngayon lamang namin nakasama, katulad ng aming kapatid na Martes Langres and family, ang anak po ni Ate Tess. Salamat po sa kanilang buhay. Nakasama namin ngayong umaga. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. At ikaw din ang patuloy nilang maranasan. Ganoon din po sa aming kapatid na si Ate Cora Santa Maria. Mula po sa US, ganoon din po ang kanyang kasama, kapatid na Roxanne Santa Maria. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At ganoon din po sa lahat ng iyong mga anak na nakaluhod sa harapan, ibinubuka ang kanilang mga labi, nakaupo sa mga upuan, nakikinig sa FB Live, naabot ng munting tinig na ito sa labas ng iyong iglesia. Salamat po, Panginoon. Alam ko po ang bawat isa sa kanila ay meron pong panalangin ng kanilang mga puso. Kaya patuloy niyo pong tugunin upang patuloy nilang makita ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan. Salamat din po sa buhay ni Ate Noemi Garcia, Panginoon, sa kanyang ibinahagi sa bawat isa sa amin. Na patuloy kaming gumawa ng kabutihan, patuloy kaming magkawang gawa, patuloy naming ibigay sa iyo ang aming buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang katagumpayan. Salamat po at naging successful ang Charge Conference kahapon sa pangunguna ng aming minamahal na DS Rap Cruz. Ganon din po sa lahat ng mga nag-report. Salamat po sa lahat ng nagpagal, sa lahat na nag-prepare para po maging successful ang Holy Conferencing na yon. Salamat po sa kanilang mga buhay. We pray, Panginoon, na patuloy kaming maglingkod sa iyo ng may kagalakan at katapatan. Ganon din, pinagpipray po namin sa iyo ang mga special prayer concern, tulad po ni Ate Yoli Salazar, Ate Josie Salazar, ang pamilya ni Kuya Erby Flores, ang Dalisay family, Kuya Roberto Uy, Kuya Rolly Fernandez, Kuya Rading, Ate Winnie, ang pamangkin po ni Kuya Mandy, Cheche Santiago, at ganoon din po si Kuya Mandy, at ganoon din po si Eunice Rakal sa kanyang ubo. At ganoon din po, pinagpipray din namin sa iyo, kapatid na John, ang kapatid ni Kuya Rodel na nasa ospital sa mga oras na ito. At ang iba pang mga prayer concern na hindi ko po nabanggit sa mga oras na ito, patuloy niyo po silang bigyan ng maayos at magandang kalusugan, at nawa ikaw po ang tumulong sa kanila upang ma-overcome nila anumang obstacle, anumang mga trials na kanilang pinagdadaanan. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagpipray din namin sa iyo ang mainit na panahon. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Ganon din ang aming buong pamilya. Ang bawat sambahayan namin, Panginoon, ilay niyo po sa sakuna at sa sunog. Ganon din po ang iyong church, ang iyong sanctuary dito sa sangandaan ng CUMC, United Methodist Church. Proprotektahan niyo po siya at ilalayo sa anumang hindi magagandang pangyayari, at laging i-cover ng iyong holy blood upang anumang gawa ng kaaway ay hindi makapag-penetrate sa banal at
dakong ito, Panginoon. Pinagpipray ko rin sa iyo si Baby Yuri. Salamat din po sa patuloy na kagalingan na ipinagkakaloob mo sa kanya, dakilang Diyos. Panginoon, marami po kaming nais ilapit sa iyo. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Paging dapatin niyo po kami upang patuloy naming magawa ang iyong mga nais sa aming mga buhay. Patuloy ko rin pong pinagpipray ang ministerial staff ng iglesyang ito. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po sila. Muli ito po, dakilang Diyos, ang aming panalangin. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kaganapan sa ibayong dagat, ang Israel at ang Hamas, ang Ukraine at Russia, at iba pang mga conflict sa iba't ibang panig ng mundo na hindi ko po nabanggit. Ikaw po ang patuloy na mag-intervene, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng iyong mga anak na naglilingkod, nagtatapat sa iglesyang ito na hindi ko pa po mabanggit ang kanilang pangalan. Kilala niyo po sila. Patuloy niyo po silang pagpalain at patuloy na maging kagalakan sa kanila ang paglilingkod ng may katapatan. Thank you po, Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang uling stropa. Tanggapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church Family, FB Friend, benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Lakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Welcome po natin ang ating mga bisita. Unang-una po ang ating mga kapatid na sila Marites Langres and family, anak po ni Ate Tess Borbe. Welcome po kayo. Pwede po ba kayong tumayo? Palakpakan natin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Welcome po kayo sa CMC family. We pray na maging ano man po ang prayer ng inyong heart ay patuloy na ipagkaloob sa inyo. Ganun din po si Ate Cora Santa Maria from US. Welcome po Ate Cora at ang kanyang kasama, si Ate Roxanne Santa Maria. Nagagalak po kami na kayo ay nakarating ng ligtas at nasa mabuting kalagayan. At ganoon din po siyempre si Ate Banji na napaka-alive at lagi nating kasama. Marami pong salamat. At ganoon din po, salamat din po sa ating naging tagapagsalita, si Ate Noemi. Nga tanawa ng Panginoon ang iyong pagta-travel, Ate Noemi. At makarating ka ng safe at ligtas sa US. So, Happy Women's Sunday. Palapakan nga po natin ang Panginoon ng mga buhay ng mga kababaihan. Salamat po sa inyong mga buhay. At we pray po na patuloy kayong samahan at ingatan ng Panginoon. So, narito po ang mga gawain ng ating iglesia. Next Sunday po ay linggo na ng Palaspas. At papasok na po tayo sa ating Holy Week celebration. Ang anyong lingkod po ang tagapagsalitang tagapanguna natin, si Kuya Budin. Salamat din po sa Panginoon sa kagalingan kay Kuya Budin. Palakpakan natin ang Panginoon. We pray sa ultrasound mo, Kuya Budin.
na malaman na kung babae o lalaki yan. Joke lang po. Salamat po sa pag-iingat ng Panginoon sa kanya. Alam niyo po si Kuya Buding lagi sumasakit yung tiyan. At magpapa-ultrasound po siya sa 19. Ipag-pray po natin na walang anuman sa kanya. At tulad ng sinasabi natin, ang pag-iingat ng Panginoon ang laging sumaiyo. At sa lahat ng mga kalalakihan. So, salamat din po at naging matagumpay ang Holy Conferencing kahapon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pangunguna po ng ating minamahal na DS Ralph Cruz. Purihin po ang Panginoon at narito po ang magawain ng ating church. Ang visitation po sa Friday ay doon po tayo kila Ate Yoli Salazar. Kung meron po kayong time, samahan niyo po ang inyong lingkod. Ang UMM, Kapihan at Panalanginigan po ay nagpapatuloy sa Saturday, 8 a.m. Ganon din po ang online devotion. Suportahan po natin every Monday, Wednesday at Friday, 7 a.m. po. At ganon din po ang Sunday school natin. Sana po ay agahan po natin pumunta dito sa loob ng church. Dahil nagre-research po si Kuya Mandy at hinihintay po tayo dito sa ating church. At ganoon din po ang ating communion stewards sa April 7 ay ang Rolly Fernandez family. So, yun lamang po, tinatawagan po, wala na po ba? Wala po bang mga announcement? Mamaya po, kung meron pong time ay dadalaw po ako sa kapatid ni Kuya Rodel na sa MCU po. Wala na po ba? Lumabas na? Nakauwi na po? Praise God, purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil sa mabilis na response ng Panginoon. So, yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Happy birthday po pala! Munti ka natin nakalimutan. Sa March 18, kapatid na Hana Castro at kapatid na Valerie Montende. Happy birthday po sa inyo. Meron pa po bang may birthday? Kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. So, yun lamang po. God bless po sa ating lahat.